Yung tamang pagkakataon. Mahirap malaman kung kailan darating. Yung tipong naghihintay ka palagi. Pero umabot sa puntong napagod ka na. Kaya minsan, maraming nasasayang na oras at panahon sa kakahintay. Kaya huwag kang maghintay lang. Subukan mo din ang maghanap. Baka kasi naghihintay lang din siya sa pagdating mo. Ganon yun. O siya, larga na. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Alam kong magkatulad kami ng nararamdaman ni Daddy David. Ayaw ko pang umalis kaya lang si Papa, pinapauwi na ako. Kaya ito, para hindi ko mamiss si Daddy David, hiningi ko na lang talaga yung suot niyang brief para may naamoy ako kapag matutulog na ako, kapag nakauwi na ako sa bahay namin. Pero bago ako umalis, nagpadilig muna ako. At ito nang paalis na kami. Ang hirap umangkas sa motor. Nakasakit eh. Arturo, okay ka na ba dyan? Kumapit kang mabuti. Wika ni Daddy kaya ito. Kumapit na ako sa balikat niya. Daddy, sa balikat lang muna ako kakapit. Baka may makakita eh. Tsaka, huwag kang dadaan sa lubak ha kasi ang sakit pa talaga ng puwet ko. Sige Arturo, tara na. At baka hinahanap ka na ng papa mo. Kaya ito, pagkalis namin ni Daddy David, wala pang 5 minuto eh, nasa bahay na kami. Napakabilis naming makarating kahit mabagal yung takbo ng motor ni Daddy. Baby, mamimiss kita. Sa Sabado ulit ha, mag-overnight ka ulit. Sige Daddy, sa Sabado ulit. Mamimiss kita. Wika ako naman. Kaya lang, ayaw pa umalis ni Daddy. Umuwi ka na Daddy. Magkikita pa naman tayo ah. Oo naman baby. Alam ko naman na magkikita pa ulit tayo pero mag-promise ka muna na akin ka lang at walang pwedeng ibang manligaw sa'yo. Kasi akin ka lang. Daddy, huwag kang mag-alala. Sa'yo lang ako at kahit anong mangyari, ikaw lang nagmamay-ari sa akin. At ayan, ngumiti na si Daddy David. Ay naku, parang bata. Pero gusto ko yung ganun, yung mahigpit. Kasi parang tila ba, ako lang yung mahal niya. At sa pag-alis ni Daddy David, ito, naglakad na ako papasok sa bakuran. Diretso sa bahay namin. At aba, si Papa, ang sarap ng higa sa sala, tulog na tulog eh. Kaya naman, di ko na muna inabala si Papa. Dumiretso na ako sa silid ko. At inilagay ko na kaagad sa loob ng unan yung brief na hiningi ko kay Daddy. At ito, lumabas na ako sa silid ko para makapagluto na ako ng kanin. Para di ako mapagalitan ni Papa. Kaya lang, may kanin pa. At wala din namang uhugasan ng mga plato. Kaya naman, wala din talaga akong gagawin. Kaya naman, nagpainit na lang ako ng tubig at ako magkakape.
Medyo malamig kasi ang panahon. Hindi naman naulan pero sobrang kulimlim ang langit. Kaya masarap talagang matulog. At habang naghihintay sa pagkulo ng tubig, magka-chat lang kami ni Daddy. Miss na daw niya ako. Susunduin na daw niya ako ngayon. Hello? Grabe naman si Daddy. Kaya ito, sabi ko hindi pwede. Magpapahilo muna ako ng pet ko. Natatawa tuloy ako. Anak, andito ka na pala. Bakit di mo ako ginising? Tsaka sino yung kachat mo? Bakit ngiting-ngiti ka? Papa, nakakagulat ka naman. Aatakihin ako sa puso Wika ako kasi naman. Nagulat talaga ako. Sino ba yung kachat mo, anak? Baka mamaya nakipagligawan ka lang dun sa bahay ng kaibigan mo. Papa, kami lang ni Benji dun at yung papa niya. At saka natatawa lang ako kay Benji. May pinag-uusapan lang kaming nakakatawa. Ganun ba? Oh, ano to? Wika ni Papa kasi may mga pinadala sa akin si Daddy David na mga ulam. Para daw, di na kami magluto ng hapunan. Papa, pusit yan at barbecue. Pinadalan ako ng papa ni Benji para daw di na tayo magluto. Aba, napakabait naman pala ni paring David. Sakto at madaming kanin dyan pero kamusta ka ba dun? Baka nagpasaway ka. Papa, hindi Ang bait ko kaya. At saka hinatid pa nga ako ng papa ni Benji. Okay. Basta yung paalala ko, kapag nasa ibang bahay ka, dapat sumunod ka lang sa utos. Huwag kang magrereklamo. Kasi nakakahiya. Papa, ginawa ko po. Sumunod lang ako sa utos at di ako nagreklamo. Wika ko kay Papa. Ang sarap kaya sumunod sa utos ni Daddy. Kaya lang, hindi gawaing bahay ang mga utos niya. Mga gawaing mag-asawa ang utos ni Daddy. At gustong gusto ko yun. Anak, ipagtimpla mo na din ako ng kape at mukhang bubuhos na ang malakas na ulan. Wika ni Papa. Tama si Papa. Parang bubuhos ng napakalakas na ulan. Kaya ito, nung kumukulo na yung tubig, nagtimpla na ako ng kape. At ayan, nagsimula nang bumuhos ang napakalakas na ulan. Ang lamig. Namimiss ko tuloy si Daddy na napakainit ng katawan. Ang sarap pa niya yumakap tapos yung pinakagusto ko ay yung paulit-ulit niyang hinahalikan yung labi ko. Kay Daddy ko naranasan ng lahat. Kaya sa kanya lang ako. At mahal ko na siya. Kaya lang, secret muna. Baka magalit si Papa. At dahil madilim na din, dahil sa malakas na ulan, naghapunan na kami ni Papa. 5 PM pa lang pero napakadilim na. At masarap daw magluto si Daddy David ko. Hindi alam ni Papa, asawa ko na si Daddy David. Ay naku, kapag nalaman ni Papa yun, yari talaga ako. Kaya secret lang muna. Ubos talaga yung kanin namin. Ang sarap kasi. Kaya naman kahit maaga pa lang nasa kwarto na kaagad ako.
Di pa naman ako matutulog. Hihiga lang. At makikipag-chat kay daddy. At habang ka-chat ko si daddy, video call daw kami. Kaya eto, pumayag ako. Kaya lang, si daddy. May pinapakita siya sa akin. Alam niyo na kung ano yun. Ay, naku si daddy. Kaya eto, masaya lang ako habang pinapanood si daddy. Habang yung brief niya na hiningi ko eto. Nakasuot sa mukha ko. Pakiramdam ko tuloy kasama ko lang si daddy. Naamoy ko siya Ang sarap magmahal. Ay nako. Pero baka makalimutan nyo. Malapit na ang kaarawan ni Big Boss. Nagpa-Gcash ka na ba? Ang baga na para sa pambili ng cake niya. Ito ang Gcash niya. Salamat!